Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang sa tunay at nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng kataas-taasang Allah, "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Magpapaalala kayo, tunay na ang pagpapaalala ay makapagbibigay ito ng tulong sa mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mami na mahal kong kapatid at mga kababayan, ang paksa ng ating tatalakay ngayon, ito po ay hinggil sa kaganapan, hinggil sa mga kaganapan na nangyari sa buwan ng Rabiul Awwal. At inshallah ay tatalakayin din po natin ang pagdiriwang sa kaarawan ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mami ng mahal kong kapatid, tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awwal. Sa buwan ng Rabiul Awwal sa Islamikong kalendaryo, ito ay ikatlong buwan. Ikatlong buwan ayon sa Islamikong kalendaryo. Muharram, Safar, Rabiul Awwal. At ang pang-apat o ika-apat na buwan ay Rabiul Thani. Ang buwan na ito, buwan ng Rabiul Awwal, walang naiulat na mula sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fadlihi, hinggil sa kahalagahan o kahigtan ng buwan na ito. Hindi tulad ng buwan ng Ramadan, buwan ng Muharram, at iba pang buwan na ginawang sagrado ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa buwan na ito, mami na mga kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Rabiul Awwal ay may mga kaganapang na nangyari sa buwan na ito, at ito inshallah ay babanggitin natin. Una na rito, mami na mga kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa buwan na ito ay dito ipinanganak ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinanganak ang Propeta Muhammad sallam sa buwan na ito. At tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awwal. Tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awwal sa ikawalong araw. Sa ikawalong araw ng buwan ng Rabiul Awwal. So sa buwan na ito, isa sa mga mahalagang kaganapan na nangyayari sa buwan na ito, dito ipinanganak ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay pinanganak sa araw ng Lunes. Ipinanganak ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes. Ngunit ang petsa nito, sinabi ng ating mga pantas, ay nagkakaiba ang opinion ng ating mga pantas. May mga nagsasabi ay ito ay nasa ika-12 araw ng buwan ng Rabiul Awwal, at may mga nagsasabi din na ito ay ika-8 araw. At may nagsasabi rin ito ay ka-10 araw ng buwan ng Rabiul Awwal. So dito natin
ang Propeta Muhammad SAW, pinanganak siya sa buwan na ito at sa araw ng Lunes. Kaya naman nang siya ay tinanong hinggil sa pag-aayuno sa araw ng Lunes, hinggil sa pag-aayuno sa araw ng Lunes, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Dhalikal yawm alladhi wulidtu fihi." Dhalikal yawm alladhi wulidtu fihi wa ub'ath fihi. Sinabi niya nang siya ay tinanong hinggil sa pag-aayuno sa araw ng Lunes, o isa sa mga sunna, isa sa mga kaaya-ayang gawing pag-aayuno sa lahat ng mga araw ng Lunes, ay sunna na mag-ayuno ang isang Muslim dito. Nang tinanong ang Propeta Muhammad SAW hinggil dito, sabi niya, sa araw na ito, araw ng Lunes, ay dito ako pinanganak at dito rin akong hinirang bilang sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o dito rin sa araw na ito ay nagsimula ang ibinaba sa akin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kapahayagan. So, binanggit ng ating mga pantas ang petsa ng kapanganakan ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi tukoy. Na nangahulugan, mami ng mga kong kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito maaaring o hindi karapat-dapat na i-celebrate o ipagdiriwang ang kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil bakit? Dahil hindi tukoy ang petsa ng kapanganakan ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa buwan na ito, buwan ng Rabiul Awwal, dito pinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay masasabi natin, ito na yung pinakadakilang biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa buwan na ito mismo ay pinanganak ang isang dakilang nilalang, ang isang pinakamahusay na nilalang, ang isang pinakakapuring-puri na tao sa lahat ng mga nilalang, na walang iba kundi ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang pagkapanganak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang dakilang biyaya para sa lahat ng mga tao, dahil siya yung pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang huling sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan siya ang tagapaggabay, tagapagturo sa lahat ng mga tao tungo sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Subhanallah. Yan ay malaking biyaya yan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa, kaganapan na nangyari sa buwan na ito, buwan ng Rabiul Awwal, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ang paglikas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina. Nangyari ito sa buwan na ito, buwan ng Rabiul Awwal. Tayo ngayon nasa buwan ng Rabiul Awwal, sa ikawalong araw ng buwan ng Rabiul Awwal. So sa buwan din nito, dito lumikas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina. Lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah sa unang araw mula sa buwan ng Rabiul Awwal, at nakarating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina sa ikalabing dalawang araw sa buwan ng Rabiul Awwal. So ang paglikas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina, ito ay isa sa pinakamahalagang kasaysayan sa Islam. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang kasaysayan sa Islam, na kung saan mas mahalaga pa ito. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mami na malakong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paglikas ng paglikas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina ay mas mahalaga pa ito
ay mas mahalaga pa ito kaysa sa pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ay inipon niya ang mga sahaba upang ayusin ang tarikhul Islam, upang ayusin ang upang gumawa ng Islamikong kalendaryo. At sila ay nagkasundo na sisimulan o kukunin ang pagsasaayos ng Islamikong kalendaryo ayon sa paghijra, paglikas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina. So kaya naman, sa pamamagitan ng paghijra ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming pagbabago sa buhay ng mga tao. Lalong-lalo na sa buhay ng mga sahaba sa panahon na yun. Lalong-lalo na sa buhay ng mga sahaba sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinayo niya ang Dawla Islamiyya, o masasabi natin ang Islamic country o Islamikong batas na unang itinayo saan? Sa Madina. Subhanallah, pagkatapos ng lumikas ang Propeta Muhammad mula sa Makkah papuntang Madina, doon itinayo ang unang Islamikong batas, ang unang Islamikong ang bansang Islamiko na itinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito ay nagkaroon ng lakas ang mga Muslim. Mula nang naghijra, mula nang lumikas ang Propeta mula sa Makkah papuntang Madina, nagkaroon ng lakas ang mga Muslim. Samantala nang siya ay nasa Makkah pa, sa unang dadawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nasa Makkah, ay konti lamang ang mga Muslim at sila ay mahina. So si Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumikas mula sa Makkah papuntang Madina, dahil ito yung unang hakbang upang maisakatuparan mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, karamihan mula sa mga taong nasa Madina ay nagsiyakapan sa pananampalatayang Islam. So dahil dito, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nagkaroon ng lakas ang mga Muslim sa panahon na yon. So kaya naman masasabi natin, ang paglikas ng Propeta Muhammad SAW mula sa Makkah papuntang Madina, ito ay pinakamahalagang kasaysayan sa Islam. At ito ang mas mahalaga pa kaysa sa pagdiriwang natin sa kaarawan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangatlong kaganapan na nangyari sa buwan na ito, sa buwan ng Rabiul Awwal, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito sa buwan ay pumanaw ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sa buwan na ito ay pumanaw ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman ang ating mga pantas, sila ay nagkasundo. Kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak siya sa buwan din ito, buwan ng Rabiul Awwal, at sa araw ng Lunes, at nagkasundo rin ang ating mga pantas na siya ay pumanaw sa buwan ng Rabiul Awwal at sa araw din ng Lunes. At sinabi ng ating mga jumhur, sinabi ng ating karamihan mula sa ating mga pantas, ang Propeta Muhammad SAW siya ay pumanaw sa 12 araw sa buwan ng Rabiul Awwal. Kaya dahil dito,
Kaya naman, nang namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, nang narinig nila na yung iba sa kanila ay hindi nakapagsalita. Yung iba sa kanila habang nakaupo ay hindi na nakatayo. At iba sa kanila, at ang iba sa kanila ay hindi naniniwala sa pagkamatay ng propeta Muhammad. At sinabi ni Anas, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay nagliliwanag ang buong Madina. Allahu Akbar. Nang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay nagliliwanag ang buong Madina. Ngunit nang umanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdilim ang buong Madina. So kaya naman sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza asaba ahadukum musibah, falyadhkur musabahu bi a'zamul masaib." Kapag ang isa sa inyo ay dinatnan o dinapuan ng pagsubok, ay alalahanin niya na ako ay dinatdan din ng pagsubok. At ang pinakamatinding pagsubok sa pamayanan na ito, sa pamayanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang pagkamatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha a'zamul masaib. At ito na yung pinakamatinding pagsubok na dumaan sa lahat ng mga Muslim nang pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na nga, dahil ang pagkamatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naputol na ang mga wahyi, naputol na ang mga kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na ang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagsimula ang pagtalikod ng ibang mga Arabo noon pagkatapos ng pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga tribo mula sa mga Arabo ay bumaliktad, iniwanan nila ang Islam. Nagsisimula ang mga taong tumatalikod mula sa ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, mula sa mga ipinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman, sinabi ni Aisha, nang namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinescribe niya ang sitwasyon ng mga sahaba. Sinabi niya, ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay para bang silang mga tupa na nagtatago sa kanilang mga tahanan sa gabi ng tag-ulan. Nakatago lang sila sa kanilang bahay, ang mga sahaba, sa sobrang lungkot nila sa pagkawala ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nakalungkot isipin, minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na may mga kapatid tayo na ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito, buwan ng Rabiul Awwal, samantala sa buwan din ito mismo na dito pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito na yung pinakamatinding pagsubok na dumaan sa mga Muslim. So kaya naman, sa sobrang lungkot ng mga sahaba, yung iba sa kanila ay hindi nakapaniwala na pumanaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So subhanallah. So naman akong kapatid sa pananampalatayang Islam. Tatlo ang mga mahalagang kaganapan na nabanggit natin sa buwan na ito, sa buwan ng Rabiul Awwal. Tandaan natin, una na rito, sa buwan na ito, buwan na dito ipinanganak ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw mismo ng Lunes. Nabanggit natin
Ang hadith na kanina na sinabi ng Propeta Muhammad sallam nang siya ay tinatanong hinggil sa pag-aayuno sa buwan ng Lunes, sabi niya sa araw na yun, ako ay ipinanganak at dito ang ang wahi ang wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang makapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang petsa ng kapanganakan ng propeta at ang pangalawa dito ang paghijra ng propeta Muhammad SAW, ang paglikas ng propeta Muhammad SAW mula sa Makkah papuntang Madina sa buwan ng Rabiul Awwal. At dahil sa paglikas ng propeta Muhammad SAW mula sa Makkah papuntang Madina ay maraming pagbabago sa buhay ng mga Muslim. At tulad nga ng mga nabanggit natin kanina. At ang pangatlo, dito rin sa buwan din na ito mismo ay binawian ng buhay ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw din ng Lunes sa ikalabing dalawang araw ayon sa karamihan mula sa ating mga pantas pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ano po ba ang hatol sa pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung titingnan natin ang mga fatwa ng ating mga tunay na ito ay ipinagbabawal nila. Ipinagbabawal nila ang pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay bid'atun ang pinakamasamang bid'ah, ang pinakamasamang pagsuway sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga kautusan ng Propeta Muhammad SAW. Ang bid'ah ito yung pinakabagong gawain sa Islam. Ang lahat ng mga bid'ah, lahat ng mga panginibagong gawain sa Islam na bilang pagsamba o bilang karagdagang gawain sa Islam, ito ay bid'ah. Ito ay bid'ah. Sinabi nga ng Propeta Muhammad, kullu bid'atin dalalah, lahat ng mga gawain ng bid'ah, ito ay kaligawan. Ito ay kaligawan. So, kaya naman, narapat sa ang gawain bid'ah. Ang narapat sa isang Muslim na sumunod sa kung ano ang sinabi ni Allah at sa kung ano ang mga ipinaliwanag sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman ang ating mga pantas, sila sinasabi natin yung mga pantas natin sa Islam, yung mga pantas na sumusunod sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sunnah ng mga sahaba, bid'ah, pinaka masamang bid'ah, gawa ito ng isang malaking kasalanan na kung saan ay narapat siyang magtatawba, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit ito ay ipinagbabawal sa atin? Dahil una na nga, sinabi natin kanina, ito ay hindi kabilang mula sa mga isim na batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin kabilang mula sa mga isim na batas ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kahit masasabi na sa paningin natin na ito ay mabuti, ngunit sa paningin ng batas ito ay masama.
So ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay magiging kasalanan. Magiging kasalanan, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ito ay isa sa mga pinakamatinding ipinagwasan ang mga ganitong gawin, sapagkat ito ay hindi tinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin itinuro ng mahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sa panahon ng sahaba, sa panahon ng mga tabi'in, ang pagdiriwang sa kaarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gawin. Maaari nila itong gawin. Ngunit bilang pagsunod nila, maaari itong gawin ng propeta Muhammad SAW sa panahon niya. Kaya niya itong gawin. Maaari niya itong ituro sa mga sahaba. Ngunit subhanallah, kapag ang isang Muslim na nag-aaral, nagbabasa hadith Muhammad SAW, ay makikita niya na ang mga ganitong gawain ay hindi kailanman na isulat o hindi kailanman na iulat o na isalaysay mula sa mga sahaba, mula sallallahu alaihi wasallam. Ito ginawa ng propeta Muhammad, at hindi rin ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman ay dapat lamang natin itong iwasan, sapagkat sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kung ano man ang mga ipinag-utos sa atin ng sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay dapat nating panghawakan. Dapat nating sundin ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ang mga ipinagbabawal sa inyo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dapat lamang itong iwasan ng isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tayo ay laging sinasabi natin sa sala natin, binabanggit ang shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ano bang ibig sabihin ano bang ibig sabihin ng ako ay sumasaksi na si Muhammad siyang huling propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Isa sa mga kahulugan ng shahada anna Muhammadan Rasulullah, ito ay pagsunod sa mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pag-iwas mula sa mga gawaing ipinagbabawal ng ating mahal na sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din kung ang sinasabi natin, o kung ang sinasabi ng ibang mga kapatid natin na ito daw ay dahil sa pagdakila o pagmamahal natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so tunay na ito ay hindi katanggap-tanggap. Tunay na ito ay hindi katanggap-tanggap na dahilan o hindi katanggap-tanggap na katibayan. Ginagawa mo o i-celebrate mo ang kaarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Tunay na ay hindi. Tunay na hindi ito yung palatandaan ng pagmamahal mo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tayo ginabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagkalawa sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagmamahal natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isa sa mga pinakadakilang ibadah, dakilang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagmamahal natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdakila natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang pagdakila natin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nating tatandaan, ito ay sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya. Paniniwala na siya ay sinugo, siya isang sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga kautusan. At wala nang makakahigit pa, mga minamahal ko ang kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal ng mga sahaba kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang makakahigit pa sa pagmamahal nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tingnan ninyo, walang isa sa kanila na nagdiriwang sa kaarawan
ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman, yung iba sa kanila, sa sobrang pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa kanila, kapag sila ay kasama nila, nagtitipon-tipon at kasama nila ang kanilang mga pamilya, pero kapag naalala niya ang Propeta Muhammad SAW, mas inuuna pa niya ang Propeta Muhammad SAW. Mas inuuna pa niya na pumunta kay Propeta Muhammad SAW upang makita lamang ang Propeta Muhammad SAW. So ganun ang pagmamahal nila kay Propeta Muhammad SAW. So kaya naman nang tinanong si Ali bin Abi Talib, paano ninyo minahal ang Propeta Muhammad SAW? Sabi niya, ang Propeta Muhammad sabi na mas pinakakamahal-mahal, sabi niya, kaysa sa aming sarili, kaysa sa aming mga pamilya, kaysa sa aming mga kayamanan. So subhanallah, ito ay nagpapatunay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Allahu Akbar. Hindi magiging kumpleto, hindi magiging ganap ang paniniwala ng isang Muslim kapag hindi niya minamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kabilang sa mga saligan ng ating paniniwala. Ito ay kabilang sa mga saligan ng ating paniniwala. Ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan natin lagi, ito ay kabilang sa mga saligan ng ating paniniwala. Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, hindi magiging kumpleto, hindi magiging ganap ang paniniwala ng isa sa inyo, hatta akuna ahabba ilayhi, hanggat hindi niya ako mamahalin, hanggat hindi niya hihigitan ang kanyang pagmamahal niya sa akin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang sarili, at sa lahat ng mga tao. Allahu Akbar. Ngunit ang pagmamahal na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin makikita sa pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal na ito ay hindi sa pamamagitan ng pagdiriwang. Hindi mo makikita ang pagdakila kay Propeta Muhammad, ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ng pagdiriwang mo, samantala isa ka sa mga taong malayong-malayo mula sa mga sunnah, mula sa mga pamamaraan na itinuro sa iyo ng Propeta Muhammad, hindi mo man lang isinasabuhay ang mas karapat-dapat na gawin mula sa mga sunnah ng Propeta Muhammad na itinuro sa iyo kaysa sa pagdiriwang mo sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lagi natin tatandaan ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may kalakip itong mutaba'ah. May kalakip itong pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. So sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kung totoo ang pagmamahal ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya kung kayo ay totoong nagmamahal kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung minamahal ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, kung in kuntum tuhibbuna Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, fattabi'uni. Sundin ninyo ang Propeta Muhammad. Sundin ninyo ako. Sundin ninyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundin natin ang mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundin natin ang mga itinuro mula sa mga obligadong katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga voluntaryong katuruan na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Yuhibbukumullah. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, una, kung sinusunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagsunod na rin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yuhibbukumullah, upang makamit natin ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ba nating tayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam? Gusto ba ninyo? Walang duda. Lahat tayo
Gusto natin makamit ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto natin makamit ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mahalaga para sa ating lahat. Ngunit, bakit? Kailangan pa nating gumawa ng mga gawain na hindi alinsunod mula sa mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala at mula sa mga isinabatas ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat lahat ng mga gawain labas mula sa mga isinabatas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga ito ay kaligawan. Man amila amalan laysa fihi amruna rad fa huwa rad. So napakalinaw. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Propeta, sino mang gumagawa ng mga gawain na hindi kabilang sa aming mga gawain o hindi namin ipinag-utos, ang gawain na ito ay rad, ay hindi katanggap-tanggap o hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, masasayang lang. Masasayang lang ang gawain na ito sa paningin mo na ito ay mabuti, pero sa paningin ng batas, sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad, ito ay pinakamasamang gawain. Ito ay pinakamasamang gawain. Kung ikaw ay naniniwala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha," ay dapat iwasan mo ang ganitong gawain. Kung ikaw ay naniniwala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita o hindi siya nagsasabi na galing lamang sa kanyang sariling kagustuhan, sariling pagnanasa, ay dapat iwasan mo ang mga ganitong gawaing pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mag-ingat sila yaong mga sumasalunga. Pakinggan ninyo. Sila yaong mga sumasalungat sa mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kaya mag-ingat sila yung mga sumasalungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka nga sila ay tatamaan ng musiba, ng pagsubok mula sa pagkaligaw. Subhanallah. Mula sa pagkaligaw o di kaya maaari sila ay dadatnan ng matinding parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-linaw ang talata mula sa Quran. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. So kaya naman, balikan natin ang sinabi ni Allah kung totoo ang pagmamahal ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung totoo ang pagmamahal ninyo sa Islam, kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Sundan ninyo ako. Sinabi ni Allah kay Propeta Muhammad SAW, sundan ninyo ang Propeta Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Sapagkat kapag sinusunod mo ang Propeta Muhammad SAW sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagsabuhay sa kanyang mga katuruan, at gayon din sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal sa atin ng Propeta Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Ay minamahal din kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo yan. Minamahal kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Umiwas kayo sa mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sapagkat sinabi ni Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu." So, dalawang saligan upang makamit natin ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Iwasan ninyo ang mga pinagbabawal ng Propeta Muhammad SAW at gawin ninyo, panghawakan ninyo ang mga pinag-utos sa inyo ng Propeta Muhammad SAW, sapagkat kapag ginawa natin ito, yuhibbukumullah, minamahal din kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum. At hindi lang yan, at kayo ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. So kaya hinihikayat natin ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Iwasan natin ang mga ganitong gawain. Tunay na ang mga gawain na ito ay isang mga gawaing pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring ang gawain na ito ay dahilan upang hindi tatanggapin ang ibang ibadah natin, ang ibang gawain pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung mananatili tayo sa mga ganitong bid'a, sa mga ganitong gawain. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat nabanggit natin kanina, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila
amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ang sino mang gumagawa ng mga gawain hindi ayon sa ating mga ipinag-utos, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So lagi nating tatandaan ang ating ibadah ay dapat nating pangalagaan at pahalagahan natin ang ating ibadah sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa mga malalaking kasalanan, mula sa mga malalaking bid'a, mga pinaka-masamang bid'a tulad ng pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailanman na hindi ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tunay na minamahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin mo ang ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan mo ang mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil isa na rito ay ang celebrate o pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kung ginawa niya ito ay ipinag-utos niya ito sa mga sahaba. Ay pinag-utos niya ito sa mga sahaba, at gayon din ay pinag-utos na rin ito ng mga sahaba sa mga tabi'in, at gayon sa mga tabi'in. Ngunit subhanallah, kagaya ng sinabi ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kailanman ay hindi naiulat mula kay Propeta Muhammad SAW na ginawa niya ito, at gayon din mula sa mga sahaba ay hindi nila naiulat, ay hindi nila ginawa, na alam natin ang mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW, sila na yung hindi natin mahihigitan ang kanilang pagmamahal kay Propeta Muhammad SAW. Hindi natin mahihigitan ang kanilang kaalaman. Subhanallah. Hindi natin mahigitan ang kanilang kaalaman. So kaya naman, bakit sila pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala? Radiyallahu anhum wa raduhu anhu. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at nalulugod din sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sila na yaong pinaka-mainam na nilalang, pinaka-mainam na tao pagkatapos ng mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yung masasabi natin na maalam pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na yung pinakamaalam sa lalong-lalo na sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mga ganitong gawain tulad ng pagdiriwang, maging pagdiriwang sa ating kaarawan, pagdiriwang sa kaarawan ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi kailanman ito nilang ginawa, sapagkat alam ba ninyo, nagsimula ang ganitong pagdiriwang ay sa panahon ng tinatawag na Fatimiyun o di kaya Ubaydiyun na isa sa mga sekta ng mga Shia. At alam natin, ang mga Shia, ang kanilang mga katuruan ay kaligawan. Ang kanilang mga katuruan ay malayo mula sa mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sila ay dinadakila nila sa panahon ng Fatimiyun sa Egypt, hindi lamang ang pagdiriwang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang ang kaarawan na ipinagdiriwang nila, hindi lamang kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang kaarawan ni Ali, kaarawan ni Hasan wa Hussein, at yun din si Fatima radhiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na lahat ng mga ito sila ay gumagawa ng bid'ah. Sila ay dinadakila nila ang mga Ahlul Bait. So umabot sa pagdakila nila sa mga Ahlul Bait, lalong-lalo na si Hussein, ay umabot sa, makikita natin, ay umabot sa pagsamba nila. Sinamba nila si Hussein. At itinaas nila ang karangalan ni Hussein hanggang sa umabot sa paniniwala nila na siya ay Diyos. Na'udhu billahi min dhalik. So, lagi na. Katulad ng ginawa ng mga Christian na kung saan dinakila nila si Jesucristo hanggang sa dumating o umabot sa tinawag nilang si Jesucristo na siya ay anak ng Diyos o siya ay Diyos mismo. Na'udhu billahi min dhalik. So kaya dahil dito, pinagbabawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dakilain siya
Tulad ng pagdakila, tulad ng pagdakila ng mga Kristiyano kay Jesucristo, la tatruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Huwag niyo pong dakilain, yung sobrang pagdakila, katulad ng pagdakila ng mga Kristiyano kay Jesucristo. So tingnan niyo ang ginawa nila, ay sinumba nila si Jesus. Naniwala sila na si Jesus, na siya ay Diyos o di kaya anak ng Diyos, hanggang sa sila ay naligaw. Na'udhu billahi min dhalik. Tayo ay humingi ng pagpapakukup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat, mula sa mga ganitong gawain at mula sa mga gawain na mula sa lahat ng mga gawain kaligawan. So payo natin, aking sarili at sa inyo mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, panghawakan natin ang tunay na katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin natin ang Quran at ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-aralan natin ito ayon sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas, mga malalaking pantas mula sa mga sahaba, mula sa mga tabi'in, mula sa mga tabi'in, inshallah, upang tayo ay mananatili sa tunay na katuruan na itinuro sa atin ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang makamit natin ang kaluguran at pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang maiksing paalala mula sa akin, at maraming salamat po sa pakikinig, pagsubaybay sa aming programa. So hanggang din, kung ano man ang mga hindi katanggap-tanggap na salita sa inyo, ay patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po ay bilang pagsunod lamang sa ating relihiyon, dahil ang ating relihiyon ay relihiyon ng pagpapaalala. Tulad ng unang binanggit natin ng ayaw, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So patawarin naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at umihingi tayo ng laging karagdagang kaalaman mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqul Rabbi zidni ilma." So yan ang pinakamahalaga. Lahat tayo ay nangangailangan lagi ng kaalaman. Lahat tayo ay laging nangangailangan ng kaalaman, lalong-lalo na ang kaalaman hinggil sa ating pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Lalong-lalo na ang kaalaman hinggil sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mas mahalaga ito sa buhay ng isang Muslim. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.